Yan, nawala yung microphone ko. Okay, good morning mga boss. At kasama natin ngayon ang tatlong ukulele artist na nanalo sa ating second Philippine ukulele competition. Okay. So, good morning po. Welcome sa Good Morning Boss. Medyo ngayon lang ako nakahawak ng ukulele. Pero I used to play talagang basic guitar. Medyo kakaiba siya, no? So, bakit ito ang napili niyong musical instrument? Madali pag-aralan ito eh. Saka, kahit saan ka pumunta, pwede mong dalhin yan eh. Parang sila lang ng violin. Yeah, pero ilang taon na po kayo nag-play ng ukulele? 64 years old na ako ngayon. No? Nag-umpisa ako 10 years old. So, alam nyo, usually, sa mga kabataan kagaya ninyo, ang unang talagang nagiging interesado ay yung basic guitar. Pero bakit ukulele yung napili ninyo? Ako po, yung sa case ko naman po, bumili po ako ng ukulele without knowing anything about it. Tapos, bali, nagustuhan ko lang talaga yung tunog niya. Tapos yung po, ginagamit ko kasi ito sa klase, sa mga estudyante ko. So nagtuturo ka rin? Mas nagiging interactive po yung discussion, ginagamit ko siya sa mga lesson. Kaya, pag nagdadala po ako ng gitara, hassle eh. Pag itong ukulele po, napaka-handy po niya. Kaya, ito po yung napili kong instrument. So, mga boss, ngayon po ay kasama natin ang tatlong winners ng ukulele, second Philippine Ukulele Festival na ginanap sa Makati City. So, naging mahirap ba yung kompetisyon o first time nyo bang sumali? Dito? First time. First time? From 21 contestants. 21 contestants. Naging 10, then tapos na naging 5. Ito na. Actually, 5 kami. Kami lang yung top 3. Okay. Pero ang overall winner ay si Sir. Sir po. Okay. Mukhang nakuha kayo sa seniority. Hindi, biro lang. Pero talagang magaling si Sir. Anyway, sa Pilipinas po ba, dumadami na ang population ng mga nagiging interesado sa ukulele? Marami na. Maraming grupo na rin. Maraming mga kabataan na nagkakaroon ng ukulele. Pero kayo po, bilang ukulele artist for so many long years, paano nyo po iimbitahan yung mga kabataan ngayon na itry itong ganitong musical instrument? Actually, sa mga ganitong sitwasyon lang, makikita nila sa TV na nag-ukulele ka talagang may engganyo na sila sumali. Siguro dati hindi masyado napapansin, pero dahil may mga sikat na artist ngayon na pop artist na katulad ni sino ba itong Filipino, American? Si Pau. Yung mga ganyan na kaya medyo tinatangkilik na rin. Pero nakita ko, mas madali siyang gamitin kaysa sa basic guitar dahil 4-string lang siya at mas maliit yung kanyang neck. Saka mas magaan hawakan. Pero originally, ito po ba traditional musical instrument ng anong bansa? Hawaii talaga. Kaya meron, umaten ako ng Second Philippine yung Ukulele Festival, merong Hawaiian American doon na nag-play din. Si Jeff James, tama. So, invite our viewers, yung ating mga boss na baka maging interesado sila sa musical instrument na yan. In-encourage po namin lahat. Wala po kasi itong pinipiling edad, walang pinipiling profession. Basta magustuhan nyo lang po yung instrumento, saka nakaka-relax po talaga siya. Saka madali po siyang matutunan. Okay, nakapanayan po natin dito sa May Good Morning Boss, ang grand champion ng Ukulele Idol na si Mr. Eduardo Espedido Enaje. At ang first runner-up ng Ukulele Idol na si Raymond Torres. At ang second runner-up ng Ukulele Idol na si Leoma Roquejo. Yes, sir? At ngayon po ay magpe-play sila ng isang Christmas song.